So what's up mga langga, magandang araw po sa inyong lahat mga langga. For today's video ay gumagawa po kami ni Insik dito ng puso, also known as hanging rice na napaka ano talaga dito sa Cebu. Ito yung pinakamasarap na kanin namin dito sa Cebu mga langga. So masarap siyang ipare sa lechon o kahit na ano pa mang ulam mga langga. So baka nagtataka kayo kung bakit kami gumagawa nito mga langga, dahil meron po kaming lakad bukas pohon. Meron po kaming meron po kaming pupuntahan na napakaganda at napaka-importanteng lugar. So malalaman niyo po yung pupuntahan namin kung saan sa dulo nitong video na to mga langga. Kaya sana tapusin niyo ang video para malaman niyo kung saan kami pupunta at ano yung mga pangyayari. So ayan mga langga, magaling talaga si Insik gumawa ng puso. So siya yung taga buo, tapos ako yung taga higpit. So para madali at mabilisan yung aming paggawa ay nagtulungan na kami mga langga. So gumawa lang naman kami ng sakto lang sa amin, kasi yung aalis ay kami pong buong pamilya. Ako, si Insik, si Mama, si Muna, and of course si Papa, tapos si Levi yung magmamaneho. So, speaking of magmamaneho, at malayo-layo po kasi yung babiyahin natin mga langga. Malayo-layo yung pupuntahan natin, kaya abang-abang na lang sa mga susunod na mga pangyayari at alamin nyo kung saan kami pupunta. Bago natin lutuin ang ating mga pambaon para bukas mga langga, ay nagluto muna ako dito sa aming hapunan. So simpleng-simple lang to mga langga, walang ibang sahog kasi nga naubusan ako ng repolyo at saka carrots, no. So pasensya na kayo sa video at medyo hanap ba. So yung niluluto ko ay sotanghon na may giniling, tapos naglagay din ako ng konting karne ng pork. So yan yung mga iluluto natin mamaya mga langga, no. Yan yung babaunin natin. So, tingnan naman natin mga langga itong niluluto ni Insik na puso, or also known as hanging rice. So dito niya po ito niluluto sa kahoy. So ayan mga langga, ganito yung pagkakaluto ng puso. Magaling na magaling si Insik nito mga langga. Magaling na magaling siyang gumawa nito at magluto nito. O diba? So ayan, hintayin na lang natin yan na maluto mga langga. Tapos kapag okay na, hahanguin natin at isasampay natin yung mga puso para madrain yung kanyang tubig. So napakatahimik ng gabi mga langga, no? Grabe naman. So ito mga langga, ito na yung ito na yung ibabaon namin bukas mga langga, no? Nagluto po ako ng humba mga langga. Humba na pork humba. So ko muna siya, pinapalambot ko siya mga langga. Pero yung humba natin ay yung iga na humba, yung hindi masabaw, para hindi masyadong sa biyahe. Hindi masyadong mahirap sa biyahe ba. Yan. So kapag mag-soak na yung kanyang sabaw ay okay na yun mga langga. So puntahan muna natin yung ating hanging rice mga langga, no. So tapos na po sila si Insik na magluto ng hanging rice mga langga. So ayan, pinatuyo niya ni dito. Ayan, dito lang siya sa lagayan ng mga nilabhan. Pinatuyo niya mga langga para bukas wala na siyang tubig at mahirapan na sa mahirap na madaot ba or mapanis. So ayan, nasa mga 50 siguro to na pinapasobrahan na namin mga langga para pagdating namin bukas ng gabi, puhon ay kakain na lang kami ng hapunan dito sa bahay. Oh, yan. Yan. O diba? Ito yung puso mga langga, or better known as hanging rice sa English. Pero dito sa Cebu, ito yung aming pambansang kanin, puso. So ayan. So yan mga langga, ito nagluto din po kami ng naglaga po kami ng 15 itlog mga langga. In case of magutom kami sa daan ba, kay
hindi naman kasi malapit yung pupuntahan namin mga langga, no? Malayo talaga siya, kaya ayun. Kailangan na magbaon kasi kapag doon ka bumibili mga langga, pag doon ka bumili, sobrang mahal ang bilihin doon. Hindi ka hindi ka makapag budget kasi sobrang mahal ng mga ganito doon. Nako. Kaya bumili na lang kami ng mga langga, hilaw, tapos kami na lang yung naglaga dito sa amin. So ayun, medyo gabi-gabi na po. Tapos mamaya madaling araw ay maaga pa po kami aalis, kaya nagmamadali na po kami ni Insik dito na matapos kasi para makapagpahinga kami ng konti bago kami umalis. So yan mga langga, meron pang mabutong na usa. So ito mga langga, din ako ng chicken, mag-fried chicken din ako mga langga. Kaya hindi masyadong kakain si mama sa baboy, kaya high blood man si mama mo. Kaya nagluto na rin din ako ng mga ilang pirasong manok mga langga. Para in case of hindi siya talaga, ayaw niya sa baboy, meron ding manok. So konti lang naman to mga langga, mga ilang piraso lang to. So ayan, lutuin lang natin ito. So ako na lang yung nagising mga langga, kami ni Insik. Kaya niluto pa namin ito. Nagpainit pa ako ng matika doon sa kawali. Ayan. Tapos pagkatapos kong lutuin, prepare lahat, tutulog na ako. Okay. Madaling araw ng 2:00 ay aalis na kami. Mga langga, So, ayan. So, ayan ang mga langga. Nag-start na ako magluto ng fried chicken mga langga. Yan, mga lang naman na piraso, parang 8 yata na piraso mga langga, no? Parang 3/4 kilo ng manok mga langga. Kasi hindi kasi masyadong kumakain si mama ng karning baboy. Tapos si papa ay hindi muna namin pinakain din ng manok dahil mangangati kasi yung katawan niya, kaya dalawang klase ng ulam yung niluluto ko mga langga. So meron tayong chicken, fried chicken, at yung ating adobo, yung humba natin mga langga, no? So ayun na nga mga langga, good evening ulit sa inyo. So natutulog na po yung si Insik. Ayan o, tulog ng mga langga si Insik. So dito lang po kami natutulog sa salas mga langga, kasi si mama at saka si Muna doon natutulog sa kwarto. So ako na lang po yung gising mga langga, dahil pinatulog ko na si Muna at saka si mama. Tapos pinatulog ko na din si papa doon, natulog na sa kabilang bahay. Si Insik natulog na din, pinatulog ko na mga langga. Ako na lang yung nagluluto. So kung nagtatanong kayo kung bakit kami nagluluto ng ganitong oras at ano yung lakad namin bukas mga langga, so ito na sasabihin ko na. So ganito kasi yun mga langga, bukas po ay pupunta po kami ng Simala, ng Sibunga, Cebu, kasi pupuntahan po namin ang Birhen ng Lindugon. So sino sa inyo dyan ang familiar sa lugar ng Simala, Sibunga, Cebu? So nasa Sibunga po siya, nasa kabaligtaran sa amin, nasa south po siya, kaya medyo malayo po mga langga yung kailangang lakbayin at kailangang biyahiin. So medyo mataas-taas na oras na kailangan nating gugulin sa pagbiyahe bago natin marating yung lugar na yun. So yung lugar na yun kasi ay nakilala na isa sa pinakamiligrosong lugar dito sa Cebu. So dinarayo po siya, isa po siya sa tourist spot. Dinarayo po siya ng mga deboto, ng mga Katoliko, ng mga naniniwala talaga sa kapangyarihan or sa mga milagro. So yun po, kaya yung lugar kasi na yun mga langga ay marami talagang pumupunta, kaso lang malayo. Kaya isa yung lugar na yun sa pinangarap naming mapuntahan pamilya. So ang Simala po mga langga ay
lugar po yan ng, nandun po yung Birhen ng Lindogon, yung milagrosong Birhen ng Lindogon, mga langga. So naririnig-rinig ko lang yan noon nung nagtatrabaho pa kami sa syudad ni Insik. So lagi ko yung naririnig kasi yung mga kasama ko ay pumupunta din doon, tapos nagpo-post sila ng mga pictures, ganda ng lugar, parang castle, basta napakaganda, parang kung wala sa Pilipinas, mga langga. Kaya yun, nasabi ko sa sarili ko, one of these days makakapunta din kami dyan. Pero dahil nga masyadong busy sa trabaho at parang nasasayangan kami noon ba na mag day off bitaw, kaya yun, hindi talaga namin napuntahan hanggang sa dito na kami nag for good sa Bukid. Akala ko hanggang pangarap lang talaga yun. Tapos alam pala ni mama yung lugar na yun, pati ni papa, pero nga hindi din nila napuntahan. Si Livy, yung kuya ni Insik, ay ilang beses na din nakapunta doon, pero nagdadrive kasi siya ng sasakyan, mga langga. Tapos yung sasakyan nila ay laging nirerentahan, nagre-rent yung mga tao ba na pupunta doon. Kaya nakarating na siya doon, pero iba yung mga kasama niya, driver siya noon. Tapos ngayon, merong isang napakabait na tao na itatago na lang natin sa pangalang ano ba yun? Ano bang itatawag ko sa kanya? Lagi naririnig niyo na siya, Ma'am N. Mami N or Mami Nens or yun. Ma'am N, Mami N from Europe. Napuntahan na kasi daw nila yung lugar na yun. Tapos natanong niya sa amin kung nakapunta na ba kami doon. So ito kwento lang to, mga langga. Tapos sabi namin, hindi pa. Kasi doon naman yung totoo. Tapos sabi namin, ang ganda siguro ng lugar na yun. Kasi nga, hanggang picture lang. Ganda kasi sa picture, mga langga, sa totoo lang. Kahit i-search nyo sa Google or sa Facebook, mga ganon, mga post ng mga tao na nakapunta doon, sobrang ganda daw ng lugar. At napaka-solemn daw ng lugar. Kaya, talagang ma-feel mo talaga yung power bitaw, yung misteryo ba, yung ganon bitaw. Kaya parang itong maano ka nang maiinganyo ka din ba. Kaya yun, sabi namin hindi pa. Tapos naawa pala si ma'am sa amin na ano siya, para siyang ewan ko, siguro binulungan siya ni Mama Mary na na papuntahin kami doon kasi kami lahat dito, mama, si papa, si Insik, ako, lalo na si Muna, ay hindi pa talaga nakapunta doong lugar na yun, mga langga. Kaya yun, nag-offer si ma'am na pupuntahan daw namin yung lugar na yun. Tapos sabi, malayo nga, kailangan talaga ng may sasakyan, or kung mag-commute man kami, napakalaki ng gastos. Kaya sabi ni ma'am, since si Levi po or yung kanyang amo ay nagpaparent ng sasakyan, ay ayun, mag-rent po kami ng sasakyan. Kaya sobrang thankful ko kay Mami N na nasa Europe ngayon, dahil talagang sinishare niya yung kanyang blessings, no? At parang pina-experience niya sa atin ba kung ano yung na-experience niya. Kasi ang ganda daw talaga ng feelings talaga nang nakapunta siya doon. Talagang napaka-gaan lang daw sa feelings. Kaya kahit hindi pa nga namin napuntahan, mga langga, parang nafe-feel ko yung nafe-feel niya ba. Kaya yun, why not, diba? We accepted the offer. Alangan namang hindi, no? Pangarap namin yun. Kaya nandun kasi sila yung mama at papa nung nag-usap kami. Kaya nung sinabi ni ma'am na pupunta kami doon, sobrang saya. Kung alang nakikita nyo lang, mga langga, yung saya ng mga magulang ko na makapunta sila doon, no? Sabi pa ni mama, akala niya mamamatay lang daw siya na hindi niya mapuntahan yung lugar na yun. Pero ngayon, dream come true. Kasi gusto na niya talaga niya pumunta doon at gusto niyang humiling na sana kahit konti, may balik yung kanyang paningin or mawala yung sakit na kanyang mga tuhod, yung bigyan pa siya ng mahabang panahon dito sa atin, kasama natin. Yun din yung wish ko. Kaya isa din yun sa mga gusto kong puntahan na lugar, mga langga. At syempre, ang nakaka-excite doon ay kaming pamilya yung magkasama. Mas maganda kasi, mga langga, kung kasama mo yung family mo. Para sa akin, ha, it's better kasama ko yung family ko na mamasyal o pumunta sa lugar na hindi ko pa napuntahan kaysa sa mga friends ko. Gusto ko talaga family ko. Gusto ko nga, nasabi ko sa sarili ko, kung nagkataon lang na sinuwerte kami dito sa pag-vlog, gagaya ng ibang mga content creator na malalaki na yung sahod, nako, gusto kong ipasyal sila mama at papa sa mga lugar na hindi pa nila napuntahan. Gusto ko silang ipasok sa mga kainan na hindi pa nila nakainan, o
ipakain yung mapagkain, hindi pa nila nasubukan. Yung mga ganun ba? Yung mga hindi pa bitaw na experience sa buhay nila. Kasi, lalo na sa mama ko, parang mula pagkabata niya hanggang ngayon tumanda siya, parang kahirapan lang talaga yung na-experience nila ba. Ngayon lang tayo, nagkapasyal-pasyal. Kaya ayun mga langga, ginagrab namin yung offer ni ma'am, why not? Tapos, yun, nagpapasalamat po ako na talagang merong mga tao talaga na katulad ni Mami N na willing talaga bitaw na ipa-experience yung mga experience nila kahit sa ganitong paraan lang ba. Kaya sobrang appreciate. So much appreciated po talaga yung yung gano'n na tao. Kaya yun mga langga, ito. Nakaluto na ako ng 4 na pirasong fried chicken. So, ayan. Medyo nasunog mga langga. Kasi nagva-vlog po kasi ako. So, ayan, diba? Bango. Natakam tuloy ako, mga langga. So, ayun. Ay. So, yan ang ating adobo, mga langga. Ang ating humba. Ang ating pork humba. Ito na yun, mga langga. So, lagay natin siya dito sa may Tupperware. Para bukas ready na siya mga langga, no? Simple lang yung pagkakaluto ko nito mga langga. Simple lang talaga. Walang masyadong sahog. Toyo lang. Toyo, suka, tapos sugar. Brown sugar. And of course, ang onion at saka garlic. Tapos yun na rin ang ating fried chicken. So, hinaan lang natin ang ating boses mga langga. Ay, natulog naman silang lahat eh. Ako na lang yung gising. So, nag-prepare na lang ako mga langga kasi 2:00 ng madaling araw kami puhon. Bukas, mamayang 2:00 kami aalis ng bahay. So, ayan. Nalagay na natin dyan yung mga langga. So, ito na mga langga. No? Ito na yung mga niluto ko ngayong gabi. Ito na yung ating pork humba. Ayan o. Nilagay ko na siya sa Tupperware. Tapos, ito, nagluto ako ng fried chicken. Yung lumpia ni may timang. Tapos, ng konting hotdog para kay Muna mga langga. So, huwag kayong mag-alala kung niluto ko na yan ngayon kasi ang oras ngayon ay mag-alas 11 na naman. Tapos mamayang 1:00 ay ayun, magpe-prepare na kami dahil 2:00 ay alis kami mga langga, no? Tapos ito itlog. Yan. So ayun mga langga. Natapos ko na pong lutuin lahat. So natapos ko na din pong i-prepare yung mga plato na dadalahin. Yung nagdala din po ako ng biscuits in case of gutumin pa kaya tayo, no? Tapos yun, yung chocolate ni Muna, magpadala daw po kasi siya. Tapos yun na, ang hindi ko pa lang na ready yung puso, pero at least, no, tapos na siya at makakatulog na ako ng konti mga laga. So time check tayo ngayon, 11:30 na. So mamayang 1:00 gigising tayo para mag-prepare na naman ng ng sarili. Kasi dapat daw 2:00 makaalis kami ng 2:00 ng madaling araw para daw hindi ma-traffic. So yun. Thank you ulit sa panonood mga langga. Ako na lang yung naiwan dito. Ako na lang yung gising pa. Pinagpawisan pa ako. Kasi katatapos ko lang talagang magluto, no? Mag-prepare, maghanda ng mga kahit na ano pa man. So, tulog muna tayo. Maya matutulog ako, pero hindi pa ngayon kasi may init pa. Pinagpawisan pa ako. Kaya, ayun, ulitin ko po. Abangan nyo bukas
Abangan nyo sa susunod na video na ito ang ganap ng aming pagliliwaliw. Umuulan pa naman mga langga. So, baka madulas yung daan, no? Tapos yung sasakyan namin, yung nirentahan namin na sasakyan, andun sa Tawid Sapa. Diyos ko Lord, baka mag-ulan ng malakas ba? Ayaw lang taon, Ma'am Mary. So, yun. Nandito na lang muna mga langga kay tulog na sila. Baka magising ko sila. Tapos, matutulog din tayo ng konti. Para meron tayong konting lakas. So, pwede naman tayong matulog bukas, no? Pohon. Habang sa biyahe kasi malayo yung biyahe. So, nandito na lang muna. Pero hindi natin ma-enjoy, no? So, hindi na natin matutulog. Tsaka na natin matulog kapag makauwi na. Kasi once in a lifetime lang to eh. Opportunity na to. So, ayun mga langga. Hanggang dito na lang ha. Thank you ulit. Thank you, Mommy, and bye and good night. Good night po.